Okay, good morning, pero halos alas 12 na ng tanghali. So update ko lang kayo. So kung makikita nyo lanta na to. So discuss natin mamaya. So sa ngayon, next week. So ngayon ay Saturday. So next week Friday, start na tayo ng harvest natin ng ating mga lettuce. So makita nyo doon, yan. Dito. So hindi naman siya sobrang ganda sa lahat, pero siguro mga 90%. Maganda yung tubo niya, especially dito kasi maganda yung sikat ng araw dito. Ito kasi ito yung mga medyo maliliit na yung seedlings nung nilipat natin. Ayun. Ito medyo sa araw naman ang problema nito. So doon maganda yung sikat ng araw pati doon sa kabila. So palagay ko, maganda ang magiging benta natin. Bawi tayo doon sa last time nating naging issue. And regarding naman dito, may napapansin ako na may mga konti-konting na mukbang ng mga ibon. Hindi ko lang alam talaga kung ibon, pero based sa nakikita ko mga parang pinutol-putol na down is ibon. Ayun, doon may konti. Pero hindi siya ganun kadami katulad nung last harvest natin. So palagay ko tolerable pa yon. Hindi ko lang sila matsyempohan kung saan sila sumusuksok. Kasi halos lahat dito medyo inayos ko na eh. Gusto ko kasi makita ko saan sila sumusuksok, tapos temporary, ganun lang muna nagiging paraan natin. So maliban dyan, goods naman lahat ito. Unti-unti nating babaguhin yung setup nito. Tapos tulad kung nung nakaraan, no? Itong tela na to sa gilid, ayan sa gilid. Tela yan. So yung setup na Wick Hydroponics, yan o, Wick Hydroponics, WICK, ay inimplement na natin dito, and sa nakikita ko napakaganda ng result. Although may mga challenge pa tayo kasi may mga parts dito na yung wick hindi niya naaangat talaga yung tubig hanggang sa taas. May isa or dalawa dito na possible hindi inaabot yung ugat. Mapapansin mo kasi yon kaninang umaga, itong specific na to, itong isa na to. Ayan, mapapansin mo naninilaw. Tapos kanina tuyo yan, tuyo. Pinatakan ko lang ng konting tubig Tapos hindi ko alam kung makakatulong yon para maiangat na nung tela yung tubig papunta sa kanya. Pero kung mapapansin nyo, sa ibang kabatch niya dyan, maliit siya. Kasi nga, hindi na pala siya nakakakuha ng sapat na nutrients or moisture galing dun sa nutrient solution natin. Naka-weak kasi ito, weak itong dalawa, Wick Hydroponics. Pati yon Wick Hydroponics. Itong apat na to ay mga kratky natin na napuno yan ng tubig. Yan. So tulad na nabanggit ko sa inyo, yung Wick Hydroponics, ginagawa ko yon kasi gusto natin mapababa yung level ng tubig na nilalagay natin dyan. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng maraming excess after harvest. So, hindi ko sure, baka ito, since maganda tubo nila, pag maganda tubo nila, nasa less than half naman yung natitipid natin tubig Pero ang problema, pag hindi maganda yung tubo nila, siguro, mga ganito lang sila kalaki pag harvest, half or more than half pa yung natitirang tubig. So, sayang. So, yun yung nakikita ko na possible tumulong sa atin is yung Wick Hydroponics nga. So, yun. Yun yung dinadagdag natin sa system natin ngayon. So, maliban dyan, ito balik tayo dito sa ating pipino. So, palagay ko, ito may mga pipino dito na tutubo. Ito malamang ito magtutuloy Pero sa tagal nating inalagaan, so tinanim natin sila no October 11, ngayon ay November 30. Tama ba yung pagkakambang ito kanina? At may isa tayo, itong nasa left side na to, itong Sengel cucumber natin ay nagkaroon na ng problem sa roots. So mamamatay na siya. So nakadalawang harvest lang tayo sa kanya. Dalawa or tatlong harvest para mga 5 piraso. 5 piraso, tas dito mga 6 itong kabila. So mapansin nyo, itong kabila, hindi ko sure, palagay ko hindi tubig ang problema niyan. Sa roots na talaga ang problema niyan. Pero na-harvest ko na naman yung pwedeng i-harvest yan kahapon. So yan yung isang problem kasi sa soil pa rin sila. Although hindi yan yung soil na ginamit ko last time. Pero yun yung problem ko sa soil. Kaya bukas siguro start na tayo dito. Setup na ako dito, itong 6 na to kukunin ko na para malagyan ko na agad ng seedlings doon sa baba. Para mapag-grow ko na sila after 4-5 days, lipat na sila dyan. Then, we'll start experimenting dito. So, 6 ka agad ang patutubuin natin at Sengel cucumber ang napili natin. Kasi, matagal tumubo tong Jackson 27. Hindi pa ako nakaka-harvest dito Pero,
Yan, sa coco pit siya nakatanim. At wala naman tayong problema dyan. Wala siyang nagiging root issues. Ang problema lang, nung last time ko ay spider mites. Yan. Ito, mamatay na to. Tatanim tayong bago. Yan, marami tayong lettuce. Marami na rin naman nag-aabang ng lettuce. Tapos dito, babaguhin natin ng konti yung setup nito. Ayusin ko lang. Inisip ko pa kung paano. Pero yan, gagawan din natin ng paraan yan. Ito naman, hindi ko lang kung may kumakain eh. Pero anyway, yan yung ano natin. Tawag diyan? Malabar spinach. Tapos naglagay na rin ako dito ng tanglad. Binabawasan natin yung tanglad natin doon. So yung ibang basil, binababa ko, ginalagay ko sa vase para may basil ako makukuha sa baba pag kailangan ko. So ayan. So may konti pang excess dito pero baka hindi na natin gamitin. Kasi wala na rin eh, oh. GG na yun eh. Pero subukan ko pa rin. Anong past 2 days, nilagyan ko pa rin sila ng tawag dito. Meron ako ditong hydrogen peroxide. So 3% hydrogen peroxide, mga 10 ml. Dinilute natin sa mga 2 liters ng tubig. Tapos nilagay ko doon, pinandilig ko. Baka lang makatulong sa root issue. Pero mukhang hindi. So, hayaan na rin natin sila. Ganun talaga. Pero in terms of napagbentahan, nakabenta na halos 190. So, bawi ka na kagad sa buto. Bawi na lang ulit tayo sa experience. So, hopefully maging okay. So, ayan. Maganda naman. So, ito yung pang natin, Christmas lettuce natin. So goods naman, ayun, ang ganda nung tubo ng scamander pag maganda talaga yung araw niya. Yan dito. So hopefully by January maganda na yung sikat ng araw dito. Then tingnan natin kung ano mangyari. Tapos ito, yan. Nagre-regrow na ulit sila. Yan. Pwede tayong gumawa ng siguro mga seedlings or kung ano man. Yan. Ayan, that's it lang naman, no. Yan, no. Nagre-grow na rin tong mga natin, tawag dito, Chinese kangkong, or yan, no. So, pinutol ko sila doon sa bandang kotili doon, so nagsanga pa rin naman sila. Yan. So, ito, konti na lang siguro ito. Tatanggalin ko na rin kasi yan, setup na yan dyan. Ayusin din natin dito. Tapos, subukan natin makapagdagdag pa tayo doon ng dalawa. Gusto ko pa 2 styro eh. Pero, tingnan natin kung kakayanin pa. Pero, sa ngayon, ang pinatanim natin, 12 plus 2, so 14. May 14 maximum tayo dito na styro boxes. Yan. So, ayan, yun lang. Ito naman yung aso ko. Hindi ko lang alam kung anong hinahanap niyan. Pero that's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.